Wait. Now, kailangan ma-determine nyo ano yung kaibahan nitong dalawa. Since nagbago tayo ng location, A to B, B to A, ganito. Magaling. Magagamit din natin ito mamaya. So, let's say we have, anong tawag dito? Resistor, correct. Ito ang symbol for resistor. And then, let's say this is point A. This is point B. Let's give each point an electric potential na value. Let's say this is 25 volts. This is 10 volts. So, kung makikita nyo, there's a change in potential difference. Potential, electric potential. So, change in electric potential. Gagamitin natin itong dalawa kasi possible na from B to A or A to B. Now, isolve muna natin gamit to. Ano yung electric potential difference kapag V sub BA? So, ito yon. V sub B minus V sub A. So, we have, ano yung V sub B? 25 minus 10. Ang hirap. May calculate. 35 volts. 35 volts. Meanwhile, V sub A, B is equal to V sub A minus V sub B is equal to 10 minus 25 volts. Negative 15 volts. Now, the magnitude is the same, but as 15 volts. The difference is that it is negative, this is positive. Because of this. Kasi sinabi kanina kapag high to low, negative, low to high, positive. Now, let's take this one. Ito yung negative. So kung siya ay negative, dapat siya ay high to low. Alin ba ang initial dito? V sub B. Ay. B. Ito ang initial, di ba? Yes. Ito ang dulo. So ibig sabihin yung V sub AB ay pag ganito, from high to low. Yes. Okay? Initial, final. Meanwhile, ito ay positive. So dapat siya ay from low to high. So yung V sub BA is from low to high. Tama ba? Dapat yes. Sa low siya magsisimula. Yes. Ito dapat yung initial V sub BA. Okay? Yes. Ito lang talaga yung nakakalito dyan. Ito lang talaga nakakalito. Yes. Parang maligtad lang talaga. Pero, Sir, pag nasolve po yung isa, yung like yung visa pwede nang hindi ko na isolve. Yung same point. Pero halimbawa, kung ang sunod na point na ginamit mo ay ito, isusunod mo. Pero ulit na, naka-play. Hindi na ka? Ulit na. Kaya na lang mag-usap. Ayoko na. Sir, para malalaman ko same point. Kung? Same point. Kapag nag-iba ng point, ibang letter na gagawin na natin. Point C na. Pero kadalasan, A at B lang yung ginagamit. Okay, may tanong dito. Wala, picturean. Meron pala ako inatagin pa dito, wait lang. Asa na yun? Sir, yung mga formula ng workbench. Hindi, okay na pala. Sige na. Sir, yung mga formula po sa workbench. Pare-pareho lang po formula. Pare-pare sa yung word na makuha. Sadyang kaiba lang po, nililip ko sa gilid. Yes. Burahin ko na to ha. Opo. Problem solving na tayo eh. So, Storage. Napuno yung storage. okay, let's solve some problem na. Ayan na, let's go. Mga problema na tayo. Okay. An electron is accelerated
Ay, wala. Power off. Isipin nyo na lang, naka-flash na Dali, imagine mo. Di ba nababasa nyo naman? Yes! Nag-accelerate dito ka. Yan. Okay, 1. An electron is accelerated from rest through a potential difference of 12 volts. Now, kailangan pa ba natin mag-minus-minus? Hindi na. Ibinigay na 12 volts. What is the electric potential energy of the electron? Or yung change in electric potential energy yung hinahanap, nakalagay naman dito. Delta U. Now, i-check muna natin. Okay? I-check muna natin. Electron ang binigay na charge. Correct? Yeah. So kung electron, based dito sa drawing ko kanina or sa sinulat ko dito kanina, kung siya electron, dapat ang kanyang potential difference ay positive. Positive ang binigay? Yeah. So goods tayo doon. Tama yung given. Di ba tinrawang ko dito kanina? Kapag Negative to negative. low to high, high to low, ganun. Sir, tandaan yun, pag electron, positive dapat to. Pag proton, negative dapat. Hindi sir, high yan. Paano sir, pag High yan sir. High to low. High to low yan. Negative. Low to high. Electron positive. Low to high ang positive. Sir, paano po kung naging negative yan? Baliktad sir. Baliktad. Okay. Electron, positive. Sir, paano po kung naging negative yan? Okay. Pag naging negative to, anong ibig sabihin? Sir, High to low. possible po ba yung mangyari? Electron siya pero nag-negative to. Yes. Ang ibig sabihin nun, nag-decelerate. Okay? Okay. Huwag na sir, bigyan niyo lang yung ibig sa exact. Now, okay, so let's solve muna to. Let's solve muna. Anong given natin? Given dito natin ay potential difference 12 volts. Ano yung charge natin? Electron. So negative 1.6 times 10 raised to negative 19 coulombs. And we are looking for the change in potential energy. So ano yung formula pwede natin gamitin dito? Ang dami niyan. Kapagod na. Hanap! Yung meron nitong dalawa. Ano po? Galing siya. Charge. Charge at saka... Ayun na, ano? Yun na, multiplication na yung dalawa. So, Secret. oh, nasan dyan? Ayun! Ito. Ayun! Ayan! Yung So, sa index card, maghanap ng highest. B. So, charge times the potential difference, negative 1.6 times 10 raised to negative 19 coulombs times 12 volts. So, that's the answer. Sir, di ba yung negative 1.6 times 10 next raised to negative 19? See? Ano constant yan? Constant. Para sa electron. Constant term. Pag sinabing electron, yun talaga yung math. Formula po yan. Para ba sa proton? Value ng electron. Para ba sa proton? Positive. Ito rin, pero positive. Proton pa. Okay, ano sagot? Calculate. Wala po calculate. Pwede po magkasipag. Ay, sasabi ko. Mabagal po kasi. Wala. Calculate. Kasi mabagal po kasi. Mabagal. Nako, talo na agad sa gera. 1 point? Negative 1 point? Times 10. Negative 80. Ito ay potential energy. Anong unit? Anong unit? Patay. Unit. Joules. Ay, joules. Oo, magkakalala. Now, pag ako yung answer, pag basta-basta, kasi di ba ang ginagawa ko sa choices minsan, parehas ng value pero kasi positive ang kasi negative. So ulit ang, minsan, pag nakuha niyo yung negative, pag dududahan nyo kasi sa may choices may positive. Paano ba check kung tama yung negative na nakuha nyo? Tatanong kayo. Negative times positive, so negative. Now, kapag ang nakuha niyo sa potential energy ay negative, it means
nagde-decrease. Okay? The potential energy is decreasing. And magdi-decrease lang ang potential energy kung ang object ay gumagalaw or nag-accelerate. Eh sinabi sa problem, wala yung problem natin. Sinabi sa problem kanina, that electron accelerated. So kung nag-accelerate siya, gumalaw, tama na negative yung sagot natin. Kasi naging decreasing na yung ating potential. 2 weeks ko itong inaral. Yung kayo ay wala. Kaya ito ay halos naka-wired na sa aking utak. Yung ako rin sigat-sigat nito. Hindi ko talaga titigilan hanggat hindi ko siya na nagigets talaga. Sabihin, 5 months natin pag-aaralan yan. Hindi, may mga topic lang kasi dito nakakalito ka. Pinag-aralan ko lang naman paano siya ma-deliver ng madali. Oo. Okay, number 2 na. Kanino number 1? Ang bilis. Okay, 2 parallel plates are charged. The separation between the plates is 2 centimeters. Kung gusto niyo mag-drawing, pwede. Yun po yung displacement sir. Depende. Minsan yun, minsan hindi. So, yung 2 plates natin, ang separation nila ay 2 centimeters. Now, the electric field, so magkakaroon tayo ng electric field ng 500 below. is equal to 500 volt per meter. Determine the electric potential energy or yung delta U of the proton Yun, negative. accelerated from positive to negative charge. Okay? Napaka-specific ng binigay. From positive to negative. This is high potential, this is low potential. From high to low. So, kung isasolve natin yung delta V, dapat ay negative. Pero ano ba ang pinasasolve? Delta U. Okay? Pero pwede natin ito ma-encounter. Kasi sa problem na to, we have 2 different solutions. Yes. 2 possible solutions with same answer. Okay, meron pa ba tayong, sulat pa na natin yung given? Para mas... AU, ay, Two-way process. So, ano yung displacement sir ng proton? Ito na rin yun, yung 2 centimeters. Kasi from one plate to another. 2 centimeters. So, ang ating electric field is 500 volts per meter. Ang ating distance, 2 centimeters. displacement pala, sorry, 2 centimeter, that's equal to 0.02 liters. Ano ang ating charge? 1 point negative. Proton, di ba? Positive. 6 times 10 raised to negative 19 C. And hinahanap natin ang U. electric potential energy. We will do Two-way process sir. So, solution 1. may 1 sir. Balikan natin yung mga formula. Ulitin muna yung ano sir. Potential difference. Okay. Hanapin. Yung tatlong given na to, saan nyo siya makikita dito? Again, itong R, pwede siyang D. Work. Work naman yun. So, ito yon, charge, electric field, displacement. Kaso, work ang makukuha niyo dyan. Pero, pag nakuha niyo yung work, equivalent siya sa negative potential energy. Okay? Ganun yung gagawin natin. So, solve for work muna. Work. Solve for work. So, positive 1.6 times 10 is negative 19. So, lagyan natin yung unit. Times 500 volts per meter. Times 0.02 meters. Oh, value. Anong sagot? Diretsuhin na natin. 1.6. Or kung ayaw nyo, edi 1.6. 1.6
1.6 raised to negative 18. Ano to? Negative 8. Oh. Hindi, hindi ko pa pinita to. 500 times 0.02 is? Let's do 10 ba? Opo. 10. Ay, 10. 10. Makakancel na yung meter, kaya 10 volts. Ito ay coulomb. Now, 1.6 times 10. 1.6 Anong unit dito? Ito ay work. Jones. Joules. Joules ba? Newton. Yes. Joules din. Kasi equal siya sa ano. kasi potential. Ay, hindi ko pala na yung final answer, sorry. Negative, sir. Wait. Work pa to, work. Hindi pa to energy. Yes. I-ano na negative. Okay. Now, ang ating sunod na step is, di ba sabi, work is equal to negative change in potential energy. So, i-multiply lang natin siya sa negative 1 both sides. So, negative times negative, Positive. positive. So, negative times positive. 1.6 It means the change in potential energy is equal to negative work. So, negative, ang work na nakuha natin is 1.6. raised to negative 18 joules. So, simplify lang, negative 1.6 times 10 raised to negative 18 joules. Yun na po. That is the electric potential energy. Double check again. Negative ang nakuha nyo. Kung negative siya ay Accelerate. Proton. decreasing and accelerating. Decreasing in energy and nag-accelerate. Sabi ba sa problem, nag-accelerate? Wala po ako sinabi. Check natin. Meron po. Accelerated. Accelerate. Yan. So tama, na negative yung Sagot. nakuha natin. Sir, solution number 2. Hindi na siya na. Solution number 2. Uli. Ano, sir? Kukuhanin mo na yung ano. Potential difference. Kukunin mo na ang Potential difference. potential difference, correct. For our solution number 2, solve the potential difference first. Okay? Ano ba ang formula natin sa potential difference? Bakit pala potential difference ang Negative 8 times R. Ginamit mo natin yung formula ng ano. kukunin natin? Kasi ito yung gagamitin talaga natin to solve the delta U. Kaso wala tayong given para dito. So we need to solve this first para magamit yung formula yun. So what is the formula for delta V? Nandito ba yun? Negative electric field. Yung dinerive natin kanina. Opo. Negative field. electric field times R. R or D? Distance na lang, distance. Di yun na lang yun. Ano naman displacement yun, sir? So negative displacement. Okay lang yun. 500 volts per meter times ano yung ating displacement? 0.02. Meters. So you have negative 10 volts. Double check. Negative ang potential difference. Tama. So dapat yung charge natin ay Ay, low. positive. Positive ba yung charge natin? Protons. Ito na pala. Ay, ito. Magkakapali ako sa sarili ko. Positive. So tama. Since positive yung charge, negative ang potential difference. And then the next thing to solve is yun ang delta U, which is charge times delta V, which is Delta 1.6 times 10 raised to negative 19 multiplied by negative 10 volts. So that is negative 1.6 times 10 raised to negative 18. Sir, basta kung may potential sa... Sir, bakit po B? Ay, sorry. Ano ba tawag po sa discussion natin eh? Ano ba tawag? Ang pinaka-title kasi nito ay electric potential
potential energy and potential difference. Yan talaga. Sir, basta po may potential, palagi po joules. Pag energy yun. Kaya naging joules kasi energy. Ang potential difference, sir, volts. Tapos, pag yung Electric potential volts din. Yung term na voltage, okay? Makinig. Yung term na voltage, hindi siya official and yung pinaka-term talaga na pinaka-tamang gamitin. Pero, yung ginagamit natin voltage like sa battery, like sinabi natin, anong voltage po ng battery na to? Sinasabi natin 9 volts. Ito yon, yung potential difference. Okay? Pwede natin gamitin yung voltage dito. Pero bawal natin siya gamitin sa electric potential na V lang. Dapat delta V para masabi natin voltage. Kasi halimbawa, paano ba nakukuha yung 9 volts sa mga battery halimbawa? So di ba may dalawang terminal halimbawa yung battery? positive din. So, sa bawat point kasi ng battery, meron niyang gradient ng Oh my ano ito? God. Chemical unit. Chemical unit. Ng electric potential. Okay? Bawat point may electric potential. Pinagsusubtract natin yung dalawa para makuha yung potential difference. So, doon natin nakukuha yung 9 volts. Pag double A at triple A, ilang volts yun? Ilang 1.5. Dito na ba rin? Dito lang yan, 1.5 volts. I don't know kung merong 5 volts na battery, hindi pa ako nakakagamit mo.